So yun guys ha, ito yung time na nang inatake yung bilas natin na si Ariel Acebo. So itong taong to, napakasipag to, napakalakas that time. Talagang traitor lang talaga yung high blood na yan. Ayan, kung makikita mo siya dyan, uminom pa siya ng tubig, pero unti-unti na siyang nakakaramdam. Nangyari to, alas 11 ng umaga, 11 in the morning. So kung makikita mo guys, ayan, nakakaramdam na siya, umupo siya, nalaglag yung cellphone niya, hindi niya halos makuha. So, apektado na rin dyan yung kung isusum nyo, yung paa niya, apektado na rin that time. Mula, kumbaga unti-unti na rin namamanhid guys. So, nilalabanan pa rin niya yung yung pagka high blood niya dyan. Kasi naatake na siya eh. Yan. So, umupo siya. Hindi niya iniisip na inaatake siguro siya. Pero nakakaramdam na siya na parang namamanid daw yung katawan niya dyan. Yung kalahati ng katawan niya. So, umupo siya. Guys, so, maya-maya kunti, dumating naman ngayon yung customer ng alak natin. So, may bibili sana ng alak. Nakita siya mismo, sabi ng customer namin, nakita siya mismo na hindi na makatayo. Tapos namumutla na siya. Ayan. Ang problema kasi sa kanya, hindi agad siya tumawag nung nakakaramdam na siya ng hindi agad tumawag ng backup. So, kasi nilalabanan pa niya. Baka kaya pa niya. Di ba kasi itong bilas ko na ito napakabait. Ayaw niya siguro makaipang-istorbo kung kaya pa naman niya. Nakaupo lang siya. Hindi niya alam na unti-unti na siyang nangihina dyan. Eh kung nakapagtawag sana, napapaaga sana natin. Ayan, kung titingnan mo, nakaupo lang siya, tapos may darating dyan na customer, tatayo siya para buksan at pagbintahan sana. Ayan. Tingnan nyo yung lakad niya. Tingnan mo yung kaliwang kamay at saka binti niya. Hindi na niya kayang igalaw yan. Hindi na may galaw-galaw. Hindi na halos 100% na nagpapunction yung kamay at saka yung binti niya. So, ayan. Ayan, tumayo siya dahil may customer na dyan. Pupunta sana para buksan. Kaya lang, ayan, nag-iinka na siya. Bagsak na yung kaliwang kamay niya. Ayan. So, dapat sa kanya tumawag na agad. Ang problema, nung nakaupo pa lang siya, dapat tumatawag na. Ang problema, nilalabanan niya. Pawa naman itong bilas ko na to. Oo. Ayan, so, yung customer, nakatingin lang din sa kanya dyan, yung customer ng alak. So, tumawag siya dyan ng atensyon namin. So, pagkatawag niya, guys, hindi ko naman nasagot dahil nasa CR ako. Kaya, isang beses pinipilit niya siguro, linalabanan pa niya, ginagalaw-galaw pa yung kaliwa niyang kamay, ay yung kanang kamay niya. Hindi mapiktuan, ayan, na pa niya. So, ginagalaw-galaw niya. So, tumawag siya isang beses kanina. Ngayon, hindi na siguro niya kaya. Dahil ako, hindi ko na malayan na tumawag siya. Pilit niya ako tinatawagan. Ayun, yung time na yun na tinatawagan na niya ako dyan, lumabas na ako ng CR. So, ang ginawa ko, sinagot ko yung phone. Ang problema, walang sumasagot, walang nagsasalita. So, ayan, walang nagsasalita. Ariel ako ng Ariel. Ariel, bakit? So, siya pala, binubuksan na pala niya yung gate. Pilit na pala niya binubuksan yung gate. Ayan. So, hindi na niya ako makausap kasi hindi siya makapagsalita dahil that time, ngiwi-ngiwi na siya guys eh. Lalabanan na lang siya. Mabuti na lang, may isang tauhan kami na bumaba para magbigay ng info na si Ariel inaatake. So, yung customer, nandyan pa rin na, nagmamasid pa rin sa kanya dyan, yung customer namin ng alak. Yan. So, maya-maya, bumaba na yung isang inspector namin na si Alfie. Nakita siya ngayon. Ayan. Pilit siyang inaalalayan. Ayan.
So nakita, nagtaka na yung inspektor namin, bakit ganun na? Sunod-sunod na, dumating din yung katulong namin. Ayan, hindi pa rin siya nagsasabi dyan na siya inatake. Baliwala pa rin sa kanya, hindi niya sinabi na siya inatake. Kaya ang ginawa ng inspektor namin, tinawagan ako. Kasi hindi na siya nagsalita eh. Nagbihis na ako that time. Pagkatawag sa akin, lumabas na agad ako dyan. Kaya nakita ko na agad siya. Ayan, lalabas na ako dyan. Kasi naririnig ko na yung usapan nila eh. Ano nangyayari sa'yo? Ayan, inaalalayan pa siya dyan. So, maya-maya kunti, pagkabihis ko, lumabas na ako guys. Okay, sa isom nyo, pwede nyo yung isom yan. Ayun. So, pagkalabas ko dyan, ayan, lumabas na ako. Nakita ko na agad na si Ariel, putlang-putla. So, ang ginawa ko, tumawag na agad ako dyan ng ambulance. Tawag na kayo ng ambulansya kasi atake na yan. Kaya ginawa ko, tinignan ko siya na nanlalamig na, buong katawan, inano ko pa yung likod. Tapos binigyan ko ng electric fan. Ayan. So, hindi na siya makapagsalita that time. Kaya ang ginawa ko, tumawag na ng ambulance sa barangay kay Pombo. Ayan. Tapos, pinakarga ko na siya dyan. Mabuti at 15 minutes dumating na yon ambulansya. Ayan. So, pinagtutulungan na namin. Namumutla, umiiyak na siya dyan, lumuluha na siya dyan. Dalang ha. Buhatin niyo, buhatin.